Magandang hapon po mga kapatid, wherever you are, welcome sa Lord of Harvest Batangas AG Church Midweek Live Stream. Sa hapon pong ito ay pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa atin pong buhay on how we will be encouraged sa panahon ito ng pandemic na punong-puno ng depression. Last week po, mula sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17, pinag-usapan natin ang tungkol sa prideful heart. Yun po ay first part. At ito ay second part po ngayon. At ano po yung takeaway natin last week? Meron po tayong mga natutunan mula sa ating history, mula sa kayabangan ni King David hanggang kay King Nebuchadnezzar, maging kay Apostol Pablo. Pero it turned out na yung kayabangan ay nagamit ng Panginoon. They became humble at pinagpala ang mga tao ito, except kay Nebuchadnezzar na talagang tinanggal ang kanyang kasikatan. So today, mula sa Proverbs chapter 11 verse 2, ating pag-usapan. This is the second part of my prideful heart. Sa inyo pong palagay, ano pong hayop ang pinakamayabang sa lahat ng hayop? Sa aking napag-aralan, nung ako ay grade 1, so tagal na pala, meron isang hayop na napakayabang. Ito po, kung titingnan natin, yung peacock ay lindig na lindig. Talagang napakaganda ng kanyang kulay. Akala mo ay humble na humble. Ayun ho, kapag pinakita na niya yung kanyang feathers, oh wow, napakaganda. So isang simbolo ng pride, proud, ito pong peacock. So, ano po yung pride, mga kapatid? This is a quality or state of being proud. This is an excessive self-esteem, conceit, or showy. Sa Tagalog, sa atin pong lingwa, di yabang. Alam niyo po, a prideful person is defined in the negative way as one that have an unduly high opinion of oneself. It is one who is arrogant and one who seeks haughty. Ano yung sabihin ng haughty? Ay di yun hong mapanlait. Huyo ka dyan. Parang kang tingin niya sarili mataas. Yung mga opinionated na tao, yung maraming mga sinasabi, akala mo ang galing-galing, daming alam. Parang si yata may-ari ng Wikipedia. Medyo may kayabangan din ng mga ganun. Para si Ernie Baron ang dating, pero yun po kayabangan talaga may kinalalagyan. Ito po, Proverbs 11 verse 2. Sabi ng New King James Version, when pride comes, then comes shame, but with the humble is wisdom. Yung mabuting balita, Tagalog, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Pero meron akong isang nakitang version na mas mainam itong salita ng Diyos. Ang taong mayabang ay madaling mapahiya, ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Purihin po ang salita ng Diyos. Huwag kayong mag-iiyak ha. Although, tayo pong lahat ay mukhang mahihit ng mga paliwanag na ito. Dini sa Batangas, ang mga mayabang ay atin pong ipaliwanag ng konti yung ano ho ang mayabang. Ang mayabang ho ay di mapagmataas, hambog, marak. Sa amin sa Puerto ay di marak, makara, mahangin, mayangor. Narinig ko yung salitang mayangor. Maasbag. Ano pa ho? Sabi nung iba ay makarhat. Ano pa? Kayakas. Ayun, kapalmok, sabi ng mga kabataan. Maapog. O kaya naman ay, yan naririnig na siya bagat. Umalis-alis na kayo at mayayabangan na naman kayo. So, sa hapon po ito, I would like to leave you some nuggets. In fact, ito po ay gold nuggets na iiwan sa atin ng Panginoon. Number 1, ito po, number 1, pride leads to shame and humility brings wisdom. Ang Panginoon ay
napakarami pong iniwan na salita sa atin na nagbibigay po ng nagpapaalala sa atin ng pride ay magpapahamak sa ating lahat. Subalit, ang kapakumbaba naman ay magbibigay ng karunungan. Proverbs 29:23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang magpakumbaba ay nagtatamo ng karangalan. So, mga kapatid, wherever you are, ay talaga hong, yun pong alam nyo, baka, don't get me wrong, ang kayabangan ho, syempre yun po ay pride. Ang pride po ay okay lang naman eh. Huwag mo lang dadamihan ng pride, dahil yung pong pride ay ego. Mahalaga sa tao na may pride. Kumbagay honor, mahalaga na meron kang pagkatao na nasa sa iyo. Pero, wag mong hahayaan na ang pride na ito ay lumaki at mas malaki pa sa ulo mo. Kaya siguro hindi na maisuot ang sombrero dahilan sa sobrang laki ng ulo. So, ito po ay maglilid sa pagbagsak mo. Napakaraming mga tao, napakaraming pamahalaan ang ibinagsak ng Diyos. Look at Egypt. Ang Egypt ay napakatanyag na bansa. Napakalawak, napakayaman niya. Halos nasasakop niya ang buong mundo. Ganon din yung mga imperyo ng unang panahon, tulad ng Rome, ng Greece, ang Great Britain, ang Spain. Napakalawak na kailang mga imperyo. Pero ang empire po nila ay nagwawakas. Even the United States hanggang sa ngayon ay ganoon din po. So, yun pong prideful na pamumuhay ay hindi nakalulugod. So, ibinabagsak ng Panginoon. Ikalawang nugget, medyo mabilisan po tayo kasi maigsi lang naman po ito para paalala sa atin pong week na ito. Nugget number 2 is, the proud will be destroyed. Sabi ng Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ang kapalaluwa ay umahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ang kayabangan ay isang long-standing issue that started even before the creation of the world, of the earth. Matagal na po ito. Bago palalangin si Eva at si Adan, ay narito na ang kayabangan. Ay look at Lucifer. Siya yung worship leader ng Panginoon. Na dahil sa kanyang kayabangan, ay kinuha niya yung 1/3 angels of heaven at sila nagrebelde, kaya binagsak sila ng Panginoon. Kaya ang kayabangan ay napakadelikado sa buhay ng tao. Sabi nga ng mga Batanggenyo maubusan na daw ng kwarta, huwag lang yabang. So, pero naman ang pagyayabang na kumbaga humor lamang. Pero kapag ikaw ay marami ng sasagasaan, marami ka nang nasasaktan, o marami nang na-offend sa iyo, medyo delikado na po yan. So, ayun po. Nuggets number 3, the proud will be judged. Tandaan po natin, huhusgahan ang lahat ng mga mayayabang. Okay, ito po. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Talk no more so very proudly. Let no arrogance come from your mouth. For the Lord is the God of knowledge, and by Him actions are weighed. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ito po ay napakalinaw na sinabi ng Panginoon. Siya yung judge. Siya yung hahatol. Walang makapagtatago sa Kanya. Isa pa po. Though the Lord is great, He cares for the humble, but He keeps His distance from the proud. Kung ang Diyos mang si Yahweh dakila at mataas, hindi Niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya ang hambog at ang pasikat. Naalala ko yung bugtong, yung bugtong, sabi doon, nagtago si Pedro, labas ang ulo.
Ano daw yun? Pako. So, para gahong garin mga kapatid. Kahit saan ka magtago, you can never run, but you can never hide. Dahil si Yahweh, ang Lord ang nakakaalam ng lahat ng iyong actuations, lahat ng iyong mga gawain. Mahalaga na ma-realize mo, hindi ka makapagtatago sa Diyos. So, mainam na tayo po ay maging humble. At tayo po ay manatiling dahil ang paa mo ay nakatungtong pa rin sa lupa. So, yun lamang po mga kapatid, ang tatlong nuggets ito. Pride leads to shame, humility brings wisdom, and the proud will be destroyed, and the proud will be judged. Kapatid, magtapatan po tayo. Yun pong mga taong mayayabang ay hindi umaamin na sila ay mapagmataas. Tama ho? So hindi ko na, this is a rhetorical question, hindi ko na hihilingin na ikaw ay sumagot. Pero alam mo ito sa sarili mo, kung ikaw may pagyayabang. There is one point in our life na tayo ay mayabang pagmataas. Saan ka man naroon kapatid, ay tama din sa akin ito. Lahat tayo. So the Lord is probably touching us by way of these nuggets. Pinapaalalahanan tayo na huwag tayo maging mataas. Tayo po yung magpakumbaba. Si Yahweh, si Lord lamang ang mataas. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Kung medyo mayabang ka na, marami ka ng accumulations, marami kang assets, marami ka ng kwarta, marami kang honor na natatanggap. Kilala ka. Marahil ay pinapalagay mong ikaw ng pinakamagaling sa lahat. Pero tandaan mo, si Yahweh ang maghuhusga sa ating lahat. Stay humble. At ang Lord ang patuloy na kikilos sa buhay mo. Pwede ho bang tayo manalangin sa hapon ito? A short prayer of humility sa ating lahat. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa gold nuggets namin pong natutunan. Nawa ay patuloy na maitaas ang dakilang pangalan mo sa aming buhay. Inaamin namin, Panginoon, na kami po ay mayabang, mapagmataas, at alam namin kami po ibabagsak mo. Lord, pride goes before destruction. Father God, we just pray na patuloy mo kaming turuan na kami po ay maging mababa ang loob, that we be humble before you. Dahil, Panginoon, ang mga humble ay yung pong pinagpapala ng karunungan na siyang maglalayo sa amin sa pahamakan. Salamat po na naisin namin na kami po, Panginoon, ay humble na may karunungan kaysa mayaman o prideful o proud na punong-puno ng kaguluhan ng buhay. Thank you, Jesus. At nawa po, Panginoon, ay patuloy na samahan mo kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maganda kami po, mga kapatid. At ito po, inyong lingkod, si Reverend Chris Arago. Nawa po ay mapaalalahanan kayo na ang kayabangan ay may kalalagyan. Good evening sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus.